ano daw yung issue kay Erwin Tulfo. Mayroong umiikot na dokumento addressed to an Eric Sylvester Tulfo. Ang nakalagay dun sa sulat, Department of State has revoked US passport number so and so issued to you in the name of Eric Sylvester Tulfo. Along ni-revoke na daw yung passport na yun along with any other valid US passports issued to you. Nung naghihiring siya sa Commission on Appointments, may mga nag-leak na po ng mga kwento na gano'n. Kung kaya't hindi po siya na-confirm. Dahil hindi siya na-confirm, naging congressman na lang siya, pumasok na lang siya dun sa kanilang party list. Hindi po niya dinideny yan na in order to obtain his citizenship, he was honest with the Commission on Appointments that his citizenship was obtained, US citizenship was obtained through fraudulent means. Mayroon na falsify daw na dokumento. And therefore, hindi valid. Parang yun yung argument niya was that hindi valid yung kanyang pag-apply ng citizenship sa US. And therefore, he has always remained a Filipino citizen. If this is indeed true, and then this can be raised as an issue of his candidacy. Sabi ni Kuya Dan, meron po bang batas na nilabag si Marcos sa pagpirma ng budget na nag-alis ng funding sa PhilHealth? If yes, ano po ang magagawa ng mga concerned Pinoys na nasa ibang bansa tulad ko at ng ating pamilya? Okay. May tanong din ako sa inyo. Ako lang ba yung tinatanong ninyo kung ano ang magagawa? Ako lang ba? So, meron po bang batas na nilabag si Marcos sa pagpirma ng budget na nag-alis ng funding ng PhilHealth? No po. Kasi ang funding, allegedly inalis na funding is merely subsidy. So kung tinanggalan, kung anything else, wala naman din po eh. Dalawa yung may sources of funding talaga ang PhilHealth. Yung sin taxes goes directly to them. Bypass yata ang treasury. Ina-account lang siya tapos pumapasok na kaagad sa kanila. Yun. Yung paggawa ng budget is in the discretion of Congress. Ngayon, kung may grave abuse of discretion dyan, maaari yung questionin. Ang problema is bihirang-bihira po talaga na sumasang-ayon ng Korte Suprema kapag it falls squarely within the discretion of Congress to fund or not to fund unless there is a law that says kailangan pinopondohan yan, required. So yung naka-require doon sa Universal Healthcare Act na pondo ng PhilHealth is from the sin taxes. So I am not aware if there is anything that says that automatic ang appropriations para sa subsidy nito. Sabi ni Hardwick, kung totoo na binabawasan ang budget ng UP, mabawasan na naman ang gustong mag-enroll sa UP. Expect na ba tayo na massive ang rally ng mga isko at iska? I wouldn't know. Again, marami kasing nagsasabi na ito you want me to make predictions. Ako, I'm very, very careful about these predictions. Sabi ni Sarah Jane Garcia, dito po sa Kamalanwigan Bridge, kasama sa BBB ni PRD, hindi pa po kasi tapos. Oy, paano nga? Kung yung mga inuuna nila, yung mga may kita, alam niya na yung ibig sabihin nun. Ano po handa niyo bukas for New Year? Ham, salads, 2 salads, 1 fruit salad for dessert, apple pie, then second dessert, 1 green salad, and nakalimutan ko yung second na hindi kasi ako yung toka, akin yung hammer. Uy, paulit-ulit yung tanong tungkol dun sa pag-question ng budget sa Korte Suprema. Uulitin ko yung spiel natin. There are 2 solutions to things like this pagka may issues tayo with government. One is a legal solution and file the case in court kung may nakikita tayong paglabag sa batas or may grave abuse of discretion. Okay. The other is the political solution. Pansin nyo, kabado yung gobyerno, kabado si Presidente mismo dun sa naging outcome ng 2025 budget at ang daming nagpahayag ng kanilang galit at saka inis sa harap-harapan, nagmumukhang harap-harapan ng pagnanakaw na ginagawa. Andyan pa rin yung ayuda na ginagamit para sa political campaigning, ginagamit din po at mayroon din po hindi lingid sa ating kaalaman or laganap ang mga kwento tungkol sa mga kongresista na may mga construction companies na nakikisaw-saw sa mga proyekto na katulad ng mga binabudget dito sa 2025. So, pag tinanong ninyo ano ang pwedeng gawin, dalawa. Yes, pwedeng mag-file ng kaso sa Korte Suprema.
Pero para sa akin lang, hindi ko pa nakikita din kasi ng buong-buo yung budget. Titingnan ninyo kung mayroong paglalabag sa saligang batas. Doon sa original na 2025 proposed budget na lumabas doon sa BICAM, marami tayong nakikita. Hindi natin alam kung kinorek na ito ng buong buo. Ang press release sa ngayon ay tinanggalan lang na 190 plus billion. So, tingnan natin. Posible po, pwedeng mag-file sa Korte Suprema para doon sa certain provisions na nag-violate ng saligang batas, ito po ay matanggal. Okay? Pero yung subsidy po, hindi po yan labag sa saligang batas. Ang paggamit ng unprogrammed funds at pag-include nito doon sa budget, yan maaari yang questionin. So hindi necessarily na yung pinupuntirya natin ang magsasucceed kung questionin sa Korte Suprema. Ang pangalawang solusyon ay political. Sa January 13, mayroong rally, pero ang purpose ng rally na yon ay salungatin or tutulan ang proposal ng na pag-impeach kay Vice Presidente Inday Sara. So, siguro dapat maghahanap rin tayo ng mga makakasama natin at iprotesta. Kung hindi man dahil hindi maka-organize ng malaking rally laban dito sa sa budget, tuloy-tuloy ang salita at pagpapahayag. Ganito yan yung political solution kasi mahalaga dahil sa 2025 mayroong eleksyon. So sino-sino yung mga responsable para diyan sa pagtanggal sa PhilHealth ng subsidy? Sa Senado, nasa komitiyan ni Grace po. Doon sa Kongreso, andyan si Ma'am Janet Garin, si Congresswoman Janet Garin, na siya po ang nag-move na ipasa ang proposed budget nila para sa PhilHealth nang hindi pinapayagan questionin ito ng ibang mga kongresista. So, yun po ang pwedeng gawin. Huwag po paulit-ulit, nakakasawa ng paulit-ulit yung tanong. Can I ask when separation of church and state is violated? When the government sets up a religion or gives special consideration to a religion. So, you make a law respecting or sponsoring or endorsing a particular religion, nag-violate yan. Kapag ang gobyerno adheres to a particular religion at nire-require ito or nire-require yan sa mga exams para makapasok sa gobyerno and so on, that's when you violate the separation of church and state. And you violate the Constitution. Actually, it's called the Yan. It's called the non-establishment clause. So that's it. You're not allowed to establish the religion. Okay. So lilipat na po ba tayo dun sa next na topic? Sabi ni Amihan Official, kolektibong Ma'am Amihan, ikaw ba yan? Kolektibong pagkilos pa rin ng mamamayan para sa mas mabuting pamamahala. Ma'am Amihan, ikaw ba yan? Wave naman kung ikaw yan. Si Ma'am Amihan yung yung rebel returnee at nagtitestigo laban dito sa mga Hi! So sa TikTok si Ma'am Amihan. Uy, kawayan niya naman. She's very brave. Hindi ako talaga, one day, I hope, paglaki ko, sana maging ganyan ako ka-brave. So, totoo lang, ma'am. Hindi biro yung ginawa nila. Para sa akin, for them to openly challenge and work to take down this insurgency. Kaya kawayan niyo naman si Ma'am Amihan. Si Marikit, schoolmate ko. Sabi niya, aside from grabe parang slam book, aside from singing, ano pa po talent ninyo? Hindi ko talaga alam. Hindi ko nga alam na talent yung kanta eh. Malakas lang po ang loob. Zachary Andre Bangoy says, lahat na lang ay privatized. Ang nakakatakot ay kung ibebenta na ang Malacanang tapos marerenta na lang si. Bakit hindi? Sa ngayon nga, sinususian na lang eh. Do you think the vice experiencing in Congress is apolitical? You mean the impeachment? Of course it is. Even the Constitution recognizes that the impeachment is a political process actually. Ito sabi ni I'm Bernadette, mag-conduct po kami ng prayer for the Philippines sa church. We believe prayer is the greatest weapon, then ang pagtutulungan natin lahat. Thank you, ma'am. Actually, we really do appreciate pag kami mga nagsasabi. Kaya nga, di ba, nire-remind ko, may prayer warriors tayo dito sa Luminous. And every day po, sila po ay nakatakdang magdasal ng about 6 o'clock. Hindi naman stricto, hindi naman kami nag-attendance. Pero nagdadasal sila every 6 o'clock, 6 p.m. or thereabouts
Syempre, wherever it is they are, di ba? Nag-ano sila, talagang nagdadasal sila every day for the country. Ma'am, maraming salamat po. Kasi naniniwala din po ako na basta may collective na ano na effort through prayer, through yung pagtitipon-tipon natin to petition for redress of grievances, yan po ay paraan yan po ng malaking pagbabago para sa atin. Sabi ni Daryl, let's expect sa COM hearing na marami na naman mako-contempt just to prevent vloggers from vlogging. Sabi ni Purple Tet 9, kawawa OFW, sige bayad kalta sa salary, never used ko nor my husband. Alam niyo ma'am, nararamdaman ko yan, pero pareho po tayo ng level na ginagamit yan, na binabayad. Actually, malaking binabayad namin sa PhilHealth. Kasi di ba naaayon yan dun sa kinikita. Zachary says, lahat na lang, nabasa ko na yan. Zuko and Boba says, totoo ba binabantayan ang mga botante during voting to make sure binoboto sila after accepting money? Lani Mercado's husband already giving money sa probinsya. Hindi po totoo yan. Okay? Bawal ang mga nagbabantay sa kumbaga, pwede may watchers pero hindi sila pwedeng tumingin sa boto ninyo. And no, there is no way that they're going to be able to check. Yan po ay panakot ng mga kandidato na nagbibigay ng pera para sa mga botante. So yung pagbibili ng boto na yan will only work kung sa tingin ng mga kandidato ay matatakot yung mga botante na tumanggap lang ng pera at hindi sila boboto. So that's the only way to do it. Pero wala pong paraan para makita yung boto ng mga tao. Bawal din po yung kukunan ninyo ng picture yung nyo. Either way. Okay, doon na tayo sa ano daw yung issue kay Erwin Tulfo. Okay, wait. Tingnan natin. Ito. Lagay natin. May umiikot sa social media. Dapat ko bang i-post? Huwag muna kaya. But let's talk about it. Tama po kayo. May issue talaga. Mayroong umiikot na dokumento addressed to an Eric Sylvester Tulfo. Nakalagay pati address. Hindi ko na po babasahin yung address ha. Ang nakalagay dun sa sulat, Department of State has revoked U.S. passport number so and so issued to you in the name of Eric Sylvester Tulfo. Ni-revoke na daw yung passport na yan along with any other valid U.S. passports issued to you, which provides, may justification dito kung bakit. Ang nakalagay is an investigation revealed that Eric Sylvester Tulfo, born on 30 December 1965 in Hawaii, is not your true identity. Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo, born on August 10, 1963 in Tacloban City, Leyte. In fact, in June 27, 2022, you signed, take note, June 27, 2022 ito, you signed a voluntary statement that you were born in the Philippines and you obtained your U.S. birth certificate by fraudulent means. Lastly, on September 14, 2022, you were issued a G2 visa and on your U.S. visa application, you admitted that in fact, your birthplace is Tacloban City, Leyte. Therefore, because you made false statements of material fact on your passport application, your passport is revoked. Okay? So, hindi po bago ito. Ang bago lang po ay yung nalumitaw yung dokumento. Nung naghihiring siya sa Commission on Appointments, may mga nag-leak na po ng mga kwento na gano'n. Kung kaya't hindi po siya na-confirm. Okay? So, dahil hindi siya na-confirm, naging congressman na lang siya, pumasok na lang siya dun sa kanilang party list. Because, di ba, na-appoint siya bilang kalihim ng DSWD, at yun, sinabihan talaga siya na hindi siya papasa. Ang naaalala ko nung time na yun, dahil nasa gabinete pa ako, is that, sandamakmak na kumbaga, na pakiusapan ng nangyari, pero in the end, hindi talaga kinaya. Sabi ng Commission on Appointments, pinadalan sila ng mga dokumento. And from what I understand, dun sa kwento, ito yung isa sa dokumento na pinadala sa kanila. So, hindi po kaya matagal ko nang sinasabi, hindi po issue yung citizenship ni Mr. Tulfo. Ang naging issue po sa kanya ay yung fraudulent misrepresentation on an official document. Ngayon, during the public portions of his hearing sa Commission on Appointments, may mga tinanong sa kanya pertaining to his citizenship, katulad ng pagiging US Army niya. So, kung titingnan po ninyo yung batas sa dual citizenship, para ma-regain mo ang iyong citizenship, all you need to do is swear to your allegiance as well and to yung kumbaga i-disown mo yung dati mong citizenship.
And that also means na hindi na siya pwede doon sa military abroad. So yun po, matagal na pong issue yan, and that was an issue during his confirmation. I understand na posible kaya yan nilalabas ay dahil, ano ba yan, tumatakbo ba siyang Senate? So kung siya ay tumatakbo ng Senate para may mas, how do you call this, kumpletong impormasyon tungkol sa kanyang pagkatao. So, hindi po niya dinideny yan na in order to obtain his citizenship, he was honest with the Commission on Appointments that his citizenship was obtained, US citizenship was obtained through fraudulent means. Mayroon na falsify daw na dokumento. And therefore, hindi valid. Parang yun yung argument niya, was that hindi valid yung kanyang pag-apply ng citizenship sa US. And therefore, he has always remained a Filipino citizen. Unfortunately, may repercussions po yung ganitong pag-amin. And so if this document is true and can be confirmed, I doubt if the US Embassy will confirm that publicly kasi it might not be something that they can divulge publicly. Pero, yun, if this is indeed true, and then this can be raised as an issue of his candidacy. Yan. Sabi ni Ma'am Jean Phoenix, hindi mo ata nakikita comment ko sa TikTok, pati Roses. Normally, binabasa mo comments ko at nagtitiway sa gifts. Hindi ko na kaya magtiway sa gifts, ma'am, pero hindi ko talaga nakikita yung comments niyo. Ano ba yung comments niyo? Wala talaga, ma'am, hindi ko nakikita. Ano uli yung name niyo dito? Sabi ni Bobong Taxpayer, ano po ang masasabi niyo tungkol sa panukala ni Kong Barbers na kasuhan lahat ng vloggers? Hindi po kakasuhan. Well, meron siyang isinumbong sa NBI. Meron daw siyang fina-file na case for investigation sa NBI. Ma'am Jean, hindi ko talaga makita. Ano yung name niya dito sa TikTok? GP says, may bagong pasabog si Kong Barbers about sa fake news pero mukhang mga kritiko lang ang gustong pabagsakin kasi affected sila sa mga ginagawa ng mga vloggers to expose yung mga mali nila. Sabi ni Jeric, from BBM Tambuaya Duo, bakit may magagawa ba kayo kung gusto namin nakawin pera nyo? May magagawa ba kayo kung gusto namin kayong gawing tanga? Alam namin hanggang Facebook lang kasi kayo, mga patay gutom sa ayuda, magdusa kayo dahil di nyo kami boto dahil dami pera pambayad sa daya election. Actually, hindi na po ganyan yung sinasabi nila. Kinabahan na rin sila. Remember, 2025 elections po. Pwedeng sabihin nila yan pagka hindi election year, pero pag election year ay ibang usapan yan. Ay, kay Marcelino Baklas. Oo nga, no? Sabi ni Busog Kid, natutuwa ako sa trending na balita na si Tulfo daw may fake identity. Nagkaroon ng baraha tuloy ang mga nagagalit sa kanya. Oo. Yun nga, kasi inamin naman niya sa Commission on Appointments. At yun yung So, hindi ko nga alam paano magre-react doon eh. Honest naman siya sa Commission on Appointments about the manner with which he acquired this US citizenship. Sabi ni Jane Diaz, 2025 is raining money on election time. Please vote wisely. Sabi ni Pangit, I am sorry, I'm not being negative, but evil will increase. People will be slanderers, proud, rebellious na describe ang ilang congressmen dito. Sa akin, all we have to do is be consistent in our advocacy. Ewan ko kung bakit hindi na rin ako na-affect ng mga sinasabi ng mga kongresista. Para sa akin, sige, if they do show yung dahas nila o yung cruelty nila na ginagawa nila sa ibang mga resource persons to vloggers, it can only work against them. Kasi ano na yan you're talking about people, ordinary citizens, who have a means of talking to people. And many of them are eloquent enough so that they reach a lot of people. Maraming nakikinig, maraming nagbabasa. Is this really the kind of person that you want to do that to? The kind of people who can write, who can speak, who can tell others what they are experiencing? Oo nga, no? Sabi ni Amihan, nag-comment rin ako kanina na nasa top 3 si Senator, si Erwin, pero feeling ko filtered siya. Hindi ko talaga nakita yon. Sabi ni Sober Rain, isn't that worse? He's willing to falsify documents just to be an American. Ganon niya kahit ang PH. No, tutulfo talaga. That's exactly what I mean, ma'am. Hindi lang siguro nakalusot yung sarcasm ko sa inyo.
Sabi ni Chef Theo, politics aside, what bothers me and most people is the increase in criminal acts in public. Yes, some of them being done by congressmen. Lock na daw ang Facebook ni Madam Barber. Ay, kasi yung tumatakbo sa Surigao for the congressional seat of Congressman Ace Barbers is his wife, di ba? I'm sure the Tuwad Mafia sent someone here to watch and listen to you, sabi ni Isol here. Okay, everybody, wave to the congressmen who are monitoring us. Hi! Di ba? You don't scare us. Really. If you think that we're going to stop vlogging because you're going to conduct an investigation in aid of legislation, humarap nga ako dun sa committee ni Grace po noon eh. Ayan, sabi ni Sovereign. Hello, House of Representatives. Sabi ni Ma'am Amihan, may gun down na naman kanina sa Kidapawan City na university professor. Huh? Is it anybody we know? Oh my gosh. Nasa top 10 cities tayo with lowest quality of life for 2024. Number 2, Manila, Philippines. Holy cow. Not surprised. Sabi ni Chris, I saw you on TikTok the other day. I'm on TikTok every day. In fact, I'm on TikTok right now. Hi kay Kuya Cesar. Ang cute na name niya. Ito, sabi ni Bright, kung tinitignan na nila ang mga government assets, ibig sabihin po ba magkakaroon na naman kaya ng mga bagong subdivision at mga malls at business establishments next year? Hindi ko sure if that's yun yung mga barkada na nakatingin, ano? Pero ang alam kong isang pinagnanasaan na gustong i-privatize ay yung carousel. So, these are government assets, di ba? Also. Yung iba yung mga lupa daw na hindi ginagamit, so titignan po natin. I really don't know kung sila po yung mauuna. Sabi ni John Payas, para sa akin, excited year 2020 for the year 2025. Para sa bagong mangyayari, I'm retired Marine from Iloilo. Wow, buhay po kayo, sir. Salamat sa inyong serbisyo. Sabi ni Kids, ano po work experience nyo with PBBM? Nakapost po, nakapin dun sa YouTube namin. Busog Kids says, natutuwa ako sa trending na balita. Ay, nabasa ko itong pala. Sabi ni Diego Latigo, yung LRT MRT common station nga, dapat 2022 patapos yan. Binanggit ni Digong yan bago umalis. Pero 2024 pa na din, pa rin sobrang bagal. Yun yung mali ni Sir. Sana tinatawi. Alam mo yan, tinilit na nilang tapusin sa 2022. Malay ba natin na wala palang continuity? Sabi ni Ma'am Cheryl, nakahanda na ang pambayad sa mga buwaya sa Kongreso at Senado para sa impeachment ni VP ISD dahil nasunod ang gusto ni Tamba sa 2025 budget. Well, not completely, pero sabi ni Edwin, just on the watch po, loving every topic, but whatever, all for the country's sake. Keep on po. No questions asked, patuloy lang po. Love Baguio. Ay, miss kong Baguio. Say hi to your mayor. Jeprox, tama ba yan? Batukan. Pwede po bang umayaw na kami na mag-contribute sa PhilHealth? Kasi mas okay pa po na mag-contribute sa St. Peter. Sorry po. Kasi after 5 years ng paghuhulog, ay may sure pa kaming matatanggap at pwede pa po namin kuhanin ang contribution namin. Naiintindihan ko po, pero if ever it happens, na let's say, umayos yung gobyerno, may mawala, di ba? Tapos kailanganin yung magpa-hospital at gagamitin nyo yung PhilHealth, napapabayad din po yan sa inyo, including interest. So, para sa akin, ako, it's insurance I will continue paying. Pero naiintindihan ko po ang inyong kalagayan. Para sa mga OFW, sisingilin pa rin po talaga kayo bago kayo umalis. Confirm na di totoo ang kulam, attorney, kasi for sure, if may mga mangkukulam na galit kay BBM, ba't buhay pa? Sensya, medyo below the belt, pero nakakasura talaga. From personal knowledge. Ganito. Hindi po, kung ikaw ay, ewan ko kung nandito yung mga light workers, kung ikaw po ay light worker, alam mo kasi na for every action, there is an equal and opposite reaction. Because really, what is kulang? But the use of energy, directed energy. So, because gagamitin mo yung energy in a certain direction, may kabayaran pa rin yun. So, I'm pretty sure na yung mga gumagamit ng ganong klaseng paraan to check this government would be worry about using that kind. Yung ganong klase, yung ganon yung outcome na gusto. So hindi ko masasabi yung hindi totoo yung ganyan. Ang tingin ko is, iba lang po talaga kasi yung appreciation ninyo. Tuloy po bang budget cut sa DepEd? Hindi naman po nasa soli ng presidential veto ang natanggal ng Kongreso
Sabi ni Phil Shield, pero ano naman yung sinasabi ni Kong Cedric na lahat ng pangyayaring ito dahil daw kay PRD? Yan po ang chismax nila. Yan po ay baseless accusations. Kasi panahon ni PRD, nakita na nga kung ano yung mga problema, including yung ano, yung sinasabi nga ni Kong Garin na meron daw isang na-appoint na ginawang bahay yung hotel. Totoo yun. At nahuli yun, pinabayaran yun, na-dismiss from position. Galit na galit si Presidente Duterte at siningil lahat ng ginamit niya na hindi naaayon sa COA regulations. In addition to that, maraming inimbestigahan during that time. So ang sinasabi nila ngayon is, ang nakakatawa niyan is that excuse does not apply. Ilang taon na po ba ang natapos ang Duterte administration, hanggang ngayon kasalanan pa rin nila yung hindi paggamit ng PhilHealth completely dun sa binigay na subsidy last year ng Kongreso sa kanila. Kasalanan ni PRD yan, sila yung hindi naggastos. Yung PhilHealth board na nakaupo ngayon ang hindi gumastos ng subsidy. How is that PRD's fault? Sasabihin nila yung viability, hindi. Yung Universal Healthcare Act nga pinasa nung panahon ni Duterte. It would not pass under this Congress kasi wala naman silang pinapasa na para sa taong bayan na batas. So, it is fake news. Not only that, ang daming final na kaso. Bago pa nga inupo yung dating NBI director, nagtanggalan na . It did not even save the people who were there. Duterte didn't mind taking out people even if they were personal friends, even if they were fraternity brothers. So, ngayon, si Manuel Ledesma, di ba ang nakaupo? Hindi ba kaibigan or kamag-anak yan ng unang ginang? Bakit, kung masama talaga ang performance ng PhilHealth, bakit ang pinarurusahan yung mga tao? Hindi ba yung PhilHealth Governing Board yan yung mga nagkakamali? Bakit wala silang ginagawa? Talaga naghanap sila na i-pinpoint dito kay Presidente Duterte. Kinalaman niya, 2 taon na nakakalipas, wala na silang ibang villain. Ayun, sabi ni Edu Cristobal, tingnan mo man din nila natalakay ang mga importanteng budget, correct? Dahil sa inaatupag nila na pagpapabagsak sa kapwa nila opisyal, di po ba? Saka man pwede naman i-request sa kanila na ipubliko nila ang proseso ng pagbibigay ng sinasabi nilang ayuda para maiwasan ng korupsyon. May internet na pwede nilang gamitin kaya hindi sila nakakapangatwiran na mahirap gawin na ipakita sa mamamayan ng distribution ng pera. Hindi naman po yun yung issue . Yung issue is bakit may ayuda pa rin? Nathaniel Yasi Nazareno, huwag niyo na isama ang Supreme Court bilang remedyo kasi matagal nang bayad ni Tamba ang Korte Suprema. I have no evidence of that. Kung ang ginagamit ninyo ay yung kaso doon sa Delaware, basahin niyo po ng maigi. Hindi siya pinagbigyan. In fact, although may sinabing 3 tinawagan niya, yung desisyon na lumabas sa Korte Suprema ay taliwas doon sa hiningi niya. So sir, wala pong ebidensya sa ganyan. Sabi ni James, yung nabito ata lang ni Marcos ay yung saan program, hindi po yung saan program. Kasi doon manggagaling yung ayuda . Yung unprogram, di ba wala naman talagang pondo yon at mapupondohan lang pag may excess? Hindi po. Pag doon sa uncollected, hindi lang po excess yan. Yung kita po ng ng mga government owned and controlled corporations, tinatawag nilang unprogrammed funds yun. So, yun, hindi po excess yun. Unprogrammed means uncollected. Hindi pa nako-collect. Mukha bang maulit ang pangmurakot ng mga Marcos noon sa mga pangyayari sa budget now? Hindi ko sure, but it looks like it's heading in that direction. Pero given na iba na ang panahon ngayon, I'm just hoping it will be worse. Yes, Miss Jean, nababasa ko yung comment niyo dito. Sa TikTok, hindi ko alam kung bakit hindi ko nakikita. Ano po ba ang name ninyo doon? Sabi ni Sigrid, saludo po kami kay Ma'am Amihan. Rene Garban says Amihan is one of my favorite rebel attorneys. I'm very proud of her. Sabi ni Dith Ju, yung ayuda na yan, yung akap, ang iba pa ulit-ulit na yung iba, di pala tanggap, di patas. Sabi ni Sarah J, may kasabihan nga po na history repeats itself. First as tragedy, second as farce, di ba? Sabi ni Sisi Nando Ulege, do you think our first lady is a masa type lady? She already said she's not. She's very New York, di ba? Maybe masa ng New York.
Edzology says, happy holidays, attorney. In your previous live, you said you had known that Marcos wouldn't follow through Duterte's policies. No, I saw that he was already not following through with Duterte's policies. You still wouldn't vote for Robredo. May I know why Rosa would have been bad? Yes, you may know. Okay, first, number one, hindi siya masipag. Okay? Of course, hindi rin masipag yung nakaupo. Pero with her, it was very clear. Number two, yung appreciation niya of certain principles and doctrines that I liked about the few things, yung social activism that is inherent in when the yellows were created from the start is not present in her. Okay? She was a very reluctant candidate, and it is very clear why how reluctant she was. Hindi siya nag-aaral. Hindi talaga, there's no excuse for it. That's why her interviews were always so bad. She was never ready for them. She was ready only for the yung vice presidential debates. But even then, dun sa second round, nag-uulit na siya. So she was a parrot. She was parroting. So which meant to me, and even now, that somebody else was calling the shots. And I'm not ever going to elect a puppet. Somebody who is so very, very clearly a puppet. I know that she might be a nice person personally, diba? I have friends who worked with her and have nothing bad to say about her. But no, for me, she was very clearly a puppet. Very clear yung slings na yan. And parang ang lalabas nun is that we would have a real president who would be unelected. So no, even up to now, I would not have voted for her. I might have thought twice about Isko. But for me, at the time, there just wasn't anybody else. No, ma'am. No, sir. Pwede po bang gawing fixed ang budget ng HOR at Senate? Kasi pag ganun, dadaan lahat ng project nila sa DPWH? No. 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 Fixed ang budget? Which budget? The national budget or the budget for the operations of the HOR and the Senate? At saka bakit DPWH? You mean construction projects? Yung DPWH, talaga naman tumatanggap sila na sila yung magiging mag-handle ng infrastructure projects for certain government agencies. That really happens naman. Pwede naman ibigay talaga sa kanila. Pwede rin namang hindi. Depende dun sa capability ng government agency. However, if you mean fixed budget, hindi po maliwanag what you mean by fixed budget. If you talk about the national budget, hindi po talaga pwede because you also have to, maglalaan ka for development, maglalaan ka for emergencies and so on. Ani Laborde says, yung paying member ng PhilHealth dapat mag-benefit ng malaki sa health insurance, dapat sila ang mag-zero balance sa bill para yung mga walang trabaho magsipag maghanap ng work. Hindi po parating zero balance yung sa 4Ps. Kasi nagbabayad din po sila ng PhilHealth, ng contributions. It is paid for by the government. Ngayon, hindi ibig sabihin na pareho po kayo tayo, yung nagbabayad ng malaki, doon sa mga 4Ps, yung mga walang trabaho. Hindi po pareho ng benepisyo, iba po sila. Iba po yung kanila. Mas basic lang po talaga yung kanila. That is why hindi na nga po rin sila nasisiro na na benefit, na zero bills sa ospital. Sabi ni Teddy, pares po sa akin, they conspired for the budget po ng PhilHealth para may reason kunin yung budget, 2025-0. Conspired. Sa akin, whether they conspired or not, the result is there. Kung kunwari sabihin nila na, ay, hindi naman pala sang-ayon si BBM and so on, let's say totoo yung kwento na yun, all the more, may kasalanan pa rin siya. Mahina hindi niya nirarendahan yung pinsan niya On the other hand, tama kayo, pwede rin naman nagkonsyaba sila. Either way, may kasalanan sila lahat. Sassy Girl says the law mandates that Congress must allocate a budget for PhilHealth and DepEd. Therefore, neither Marcos' cabinet nor the Speaker can withdraw these funds without obtaining congressional approval. The law mandates that Congress must allocate a budget for PhilHealth and DepEd. Yes, the Constitution actually, but therefore, neither Marcos can withdraw these funds without obtaining. No. You're talking about an automatic allocation. Yung mga automatic allocations are the constitutional bodies. So Congress is one, Office of the President, yung mga ganyan. The constitutional commissions, also automatic ang allocation sa kanila. The Constitution says with regard to DepEd is that it has to have priority, highest priority, and the purpose is to get the best teachers for the DepEd.
yung budget for PhilHealth is mandated by law. So, pero ang tinanggal po is the subsidy, which is not the main budget. It is not even MOOE. The subsidy was supposed to answer for yung kung ma-deplete yung available funds for PhilHealth, mayroon pa rin pong mabibigay sa mga pasyente. So, yun po yung winidhold, not winidhold, hindi pinondohan. Unfortunately, nabibisto tuloy yung lack of efficiency ng PhilHealth. Kasi hindi daw nila nauubos yung subsidy from last year. My question is, what did they intend to do with that subsidy? Bakit hindi nagastos? Lalong-lalo na pag nakikita natin yung mga horror stories na yung mga matagal na ilang taon na nagbabayad ng mga premium sa PhilHealth, tapos out of so many hundred thousands yung bill, parang single digits or 7,000, 6,000 lang ang binabawas. So yun po yung skandalo dito. It is not automatically allocated. What Congress has to do is fund what is contained in the National Expenditure Program. But Congress, according to the Constitution, can remove, pwedeng magbawas. Ang bawal po ay magdagdag. So, isa pa yun na pwedeng i-question sa Korte Suprema is yung pagdadagdag doon sa National Expenditure Program. Kung ito ay done with grave abuse of discretion. So, hindi po ganun yun na withdraw. No, Congress did not withdraw anything. It is still Congress that is mandated, is given the mandate to set the budget. But with limitations. One of those limitations is that they cannot add to the National Expenditure Program. Ito sabi ni Honey Laborte, hindi ba ganyan ang issue nila kay Alice Guo? Oo nga, ang kapal pa ni Erwin na tatakbo siyang senador. Well, there you go.